Sa araw-araw na pagra-ride, doon din nakaisip si Ma'am Maricar ng isa pang pupwedeng sideline. So habang nagdadrive ako, ganyan, may nakikita akong mga delivery rider, may nakikita akong mga MC taxi rider, may mga angkas sila, may mga bit-bit silang parcel na malalaki, tapos nagkakaabutan ng bayad. Sabi ko, ay parang ano to parang opportunity to Yung expense natin sa gasolina, bawasan pa natin. So doon ko po naisip na pasukin na yung opportunity na pwede sa pagmomotor. So, doon ko po naisip na pumasok po as delivery rider po. Makalipas ang 2 taon bilang delivery rider, sunod namang nakipagsapalaran si Ma'am Maricar bilang motorcycle taxi rider. Pero marahil nagtatanong kayo, paano naman ang kanyang pagtuturo? Pagmamalaki naman ni Ma'am Maricar, achieve pa rin niya ito. Kapag alam ko pong hindi po ako malilate, nagbabaon na po ako ng aking long sleeve na uniform. Change outfit ako dyan banda sa may baba. Sa may Along Mindanao Avenue kasi dito pag umaalis ako nakapang teacher attire ako eh. Pero pagdating dyan, nag-change costume na po ako. Tapos open ko yung cellphone ko, kuha ko ng booking. Ang tapos ng klase namin sa Pasay ay 6:50. So, alas 7, 7 to 8 to 9, rush hour po siya, 7 to 8. So, habang traffic, doon ko po ginagawa yung mga preparation ko po sa klase para sa kinabukasan or para sa pang isang linggo. Kung may number 1 supporter man daw ngayon si Ma'am Maricar, yun ay walang iba kundi ang kanyang mister na si Alfred. Team leader si Alfred sa meat section ng isang grocery. Pero, aminado siyang hindi porket may leader sa titulo, tiba-tiba ang sinasahod. Kaya labis din ang pasasalamat niya sa kanyang misis na kinakarir na mag-sideline para meron silang dagdag panggastos para sa 2 nilang anak. Sinusuportahan ko naman siya sa lahat ng mga ginagawa niya. Proud na proud po ako sa kanya bilang isang asawa niya dahil marami po siyang ginagawa sa buhay. At kumbaga yung mga gusto niya talaga, nagagawa niya po talaga. Yun nga lang, gaya na marami sa mga nanonood ngayon, hindi makapaniwala si Alfred sa napiling sideline ng kanyang asawa. Ika nga niya, suporta na lang talaga ang maiambag niya. Bali, nagulat din po ako pero kasi sa side niya kasi malakas talaga yung loob niya. Kaya sumideline siya ng sa angkas. Hanggang di siya nakakauwi, lalo na kung uwian na, naghihintay ako niyan hanggang sa makauwi siya. Hindi ako nakatutulog or kumakain habang hindi pa siya nakakauwi. Bali, hinihintay ko siya, sinasabayan ko siyang kumain. Teacher, motorcycle taxi rider, nanay at asawa. Yan lahat ang mga papel na ginagampanan ni Ma'am Maricar. At alam nyo ba, heto pang nalaman ng aming team. Si Ma'am Maricar, isa rin palang Navy Reservist. At maliban sa pagtuturo, isa rin siyang estudyante na kasalukuyang tinatapos ang kanyang master's degree. Masteral ko po every Saturday po. Monday to Friday na lang po ako bumabiyahe sa MC Taxi. Sabado dito sa bahay, masteral. Pero minsan din kasi may mga patawag sa kampo. Kasi Navy Reservist din po kasi ako. So, ayun po, may patawag sa kampo. Minsan nagjo-duty kami sa camp. Minsan Saturday after ng klase ko, nasa Camp Aguinaldo kami, may patawag, may gagawin. Pero, isang bagay ang sinisiguro niya. Ang araw ng linggo, dapat masulit na nasa bahay lamang siya. Sunday po, nandiyan na po yung, anak, may mga assignments ba kayo? Gawin na natin. Parang, yung gawaing bahay, inaano ko din sa kanila kasi na matuto sila sa gawaing bahay at young age. So, at young age, nagiging namin yung gawaing bahay na kung saan nagiging bonding din namin. At the same time, natututo din po sila. Ayun po, tas sa asawa ko, ayan, banding namin ng asawa ko, maglalaba siya, ako naman taga-samay, mga ganun po.